Sorry guys, hindi ko na matiis. Grabe, yung dumadaan sa wall mo, yung itim na African na pastor. Parang iba na yung sinasabi niya. Bakit pinag-iinitan niya ang Pilipinas? Nung una sabi niya si Baldwin at si Jay Castro. Kaya maraming dilubyong nangyayari sa Pilipinas. Kaya may bagyo at may lindol. At may darating para walang katapusan ha. October, November, December, marami pa. Magkakaroon pa ng tsunami ha. Yun ang sinasabi niya ha. Tapos, kaya daw tayo pinapursahan ng Diyos. Bakit nakausap niya ba ang Diyos? Sino siya? Tapos ngayon, Nazareno naman ang pinag-iinitan niya na kaya daw nagkakaganon dahil iniidolo daw Nazareno. Ano ba? Sa susunod, sino sasabihin niya? Sino tuturo niya? Palakang natutulog. Ha? Yung palakang natutulog si Sisi niya kaya nagkakadilubyo. Kung ang lakas ng mukha niyang, ang kapal ng mukha niyang magsasalita na pinaparusahan tayo ng Diyos, kaya tayo magdinidulubyo. Hindi kaya dahil sa bunganga niya guys. Dahil mukhang siya yata ang nagdarasal na magkaroon ng maraming dilubyo sa Pilipinas, maraming lindol, at maraming tsunami, maraming pagsabog ng bulkan at maraming tsunami ang dumating. Mukhang siya yata ay anak ng demonyo at pinapanalangin niyang maigi ang Pilipinas. Mali yun. Bakit ka nananalangin sa Pilipinas? Kaya siguro nagkagano ng Pilipinas siya ang nananalangin guys. Hindi si Jay Castro at hindi si Baldwin at hindi rin ang lalo ang Nazareno. Ano bang pinagsasabi niya? Bakit pinoproblema niya ang problema ng Pilipinas kayong ang Pilipinas na may walang pakialam sa kanya? Anong problema niya? Hindi na siya manahimik. Hindi na lang niya isipin kung paano niya mapapaahon ng sarili niyang bansa. Hindi yung pakikialaman niya yung Pilipinas. Maling-mali na yun. Si Baldwin tsaka si Jay Castro, nasa tao na yun kung maniniwala sila sa kanila. At ganun din naman ng Katoliko. Kung sinong gustong sumamba sa Katoliko, kung sino sumamba sa iglesia, kung sino sumamba sa iba't ibang relihiyon, nasa kanila na yun. Walang pilitan. Hindi, wala namang namimilit eh. 'Di ba? Ang Katoliko, hindi yan nangangatok ng mga bahay-bahay para pilitin ka. Sumamba ka, sumamba ka. Hindi sila ganun. Kung ayaw mong pumunta, diwag. Kung ayaw mong magdonasyon, diwag. Wala namang namimilit eh. Ngayon sasabihin niya yung Nazareno. Ano ba siya? Sino naman tuturo niya sa susunod? Ha? Ha? Yung palakang nananahimik? Yung ipis na umuutot? Na wala namang kinalaman? Ayos din yan eh. Wala na yata magawa sa buhay eh. Ano ka ba? Huwag ka magpasikat dito. Bakit hindi mo pag-anuhin yung Korea, Japan? Iyon naman ang anuhin mo, Mexico, Amerika. Hindi yung nanguhula ng ibang bansa. Ano ka? Kung maniniwala kami sa'yo, para na rin kami naniwala kay Baldwin na manguhula. Tinalo mo pa eh. Tinalo mo pa si Baldwin kasi mas magaling kang manguhula kaysa sa kanya. Ayos ka rin na. Pakialaman mo buhay mo. Huwag kami.